Pagtaas ng net income ng Pag-ibig Fund ngayong unang quarter ng taon, ating tatalakayin kasama si Sir Jack Jacinto, Vice President ng Public and Member Relations Group ng Pag-ibig Fund. Sir Jack, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali, Sir Joshua, at magandang tanghali po sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa atin ngayon. Sir Jack, ano po ang pangunahing dahilan bakit tumaas ng 11% ang net income ng Pag-ibig Fund ngayong unang quarter ng 2026? Pakipaliwanag po. Opo, una sa lahat ay natutuwa po kaming ibalita sa ating mga miyembro, sa ating mga kapwa Pilipino na patuloy pong matatag at mahusay po ang estado ng inyong Pag-ibig Fund. Sa katunayan, at nabanggit po ni Sir Joshua, tumaas po ng mahigit 11% yung pong net income ng Pag-ibig Fund mula noong January hanggang March sa unang 3 buwan ng taon. Ito po ay ang dahilan po nito ay dahil po patuloy po tayong nakakapaghatid at patuloy po nating napapataas po ang ating nahatiran sa ilalim po ng ating Pag-ibig Housing Loan. Kasama na rin po diyan yung patuloy po na pagdami ng humihiram sa ating Pag-ibig Short-Term Loans. At pangatlo, yung pong patuloy pong pagtaas ng kita natin mula po sa mga investments po ng Pag-ibig Fund. So tatlong bagay po iyan, Sir Joshua. Yung pong mahusay po nating housing loan na patuloy po na dumaraming kababayan at miyembro natin na nakakapag-housing loan. Yung pong short-term loans po natin na patuloy rin pong dumarami ang kababayan nating nakakakuha at nag-a-avail nito. At yung pong ating kita mula sa ating investment income. Mula po sa ating mga investments. At sa inyo pong perspective, Sir Jack, paano po nakakatulong ang pagtaas ng kita ng Pag-ibig Fund pagdating po sa pagpapalawak pa ng pagbibigay ng abot-kayang housing loans, gaya po na nabanggit nyo para po sa inyong mga miyembro? Opo, Sir Joshua, mahalaga po yan. Sa Pag-ibig Fund po kasi dalawa po ang ating mandato. At ito po ay alinsunod sa direktiba po ng ating Pangulong Marcos. Itong dalawang responsibilidad o mandato na ito ng Pag-ibig Fund. Una po ay dapat po yung ipon ng ating miyembro, yung kanilang hulog sa Pag-ibig Fund. Kailangan po napapalago natin yan. Sapagkat yung ipon yung hinuhulog po ng ating mga miyembro sa Pag-ibig Fund ay pera nila. At ito po ay ibabalik po natin sa kanila pagdating ng panahon. At habang ito po ay nasa pangangalaga ng Pag-ibig Fund, ay dapat po natin pinapalago yan. Okay. At pangalawa po, ay yung nabanggit ho ninyo na dapat ang Pag-ibig Fund, ang mandato ho namin ay maghatid ng abot-kayang pautang para sa pabahay, para sa ating mga miyembro. At gaano kahalaga na mataas ang net income ng Pag-ibig Fund? Ibig sabihin po ay una, ay sustainable po yung ating ginagawa sapagkat napapalago natin yung ipon ng ating mga miyembro habang napapanatili ho nating mababa ang interest ng ating housing loans sa ilalim po ng Pag-ibig Fund. At pangalawa, yung pong nabanggit ko, ay sa tulong po nito, sa mahusay po na estado, pananalapi ng Pag-ibig Fund, ay natutupad ho natin at napagpapatuloy ho natin yung paghatid ng mababang interest rate, ng subsidized interest rate sa ilalim po ng ating Pag-ibig Housing Loan sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino program o Expanded 4PH program para po ay maihatid po natin at mabigyan po ng pagkakataon ng ating mga kababayan, ang mga miyembro ng Pag-ibig Fund na magkaroon ng sariling bahay. Alright. At ayon po sa ulat, malaki rin ang itinaas ng investment returns ng ahensya ngayong taon. Paano naman po ninyo tinitiyak na ligtas at maayos na napapangalagaan ang kontribusyon at ipon ng mga miyembro pagdating po sa mga investments na ito? Opo, ang kabuuang kinita ng Pag-ibig Fund sa unang 3 buwan ng taon ay umabot sa around 16.77 billion pesos. At mula po sa halagang ito, around 3 billion pesos po ang nanggaling po sa investment income mula po sa mga investments ng Pag-ibig Fund. At ang ating sinusunod po parati, at yan po ang ating responsibilidad sa ating mga miyembro na kailangang pangalagaan, protektahan at palaguin ang kanilang ipon sa Pag-ibig Fund. Kaya po ang ating mga investments ay karamihan po niyan ay nasa government securities, sa mga preferred shares,
mga investments na nakakatulong upang lalong palaguin ang ekonomiya ng ating bansa, upang lalong dumami ang paraan para magkaroon ng sariling bahay ang ating mga kababayan, habang may sigurado at safe na nabalik ang kanilang ipon sa Pag-ibig Fund. Yan po ang ating panuntunan para humuli, pangalagaan ang pondo, pangalagaan ang ipon ng ating mga kababayan, ng ating mga miyembro, at palaguin para sa kanilang kapakinabangan. Okay. Bilang pangunahing financing arm naman po ng Expanded 4PH program, paano po susuportahan ng Department of Human Settlements and Urban Development o ng DSUD at Pag-ibig Fund ang target na makapagbigay ng mas maraming pabahay sa Pilipino? Alam ho ninyo, Sir Joshua, malinaw po yung direktiba ng ating Pangulo. Malinaw po ang direktiba ng Pangulong Marcos na dapat ay ihatid sa ating mga kababayan ang pagkakataon na magkaroon ng sariling tahanan, sariling bahay sa abot-kayang paraan. Kaya po sa ilalim po ng Expanded 4PH program, sa ilalim po ng pamumuno ng ating chairperson at Secretary ng Department of Human Settlements and Urban Development na si Secretary Jose Ramon Alvin, ay patuloy po yung mga tagumpay ho nating natatamo sa ilalim po ng Expanded 4PH program. Sa katunayan nga po, Sir Joshua, at sa mga nanonood at nakikinig ngayon, nitong mga nakaraang buwan ay ilan na ang nabisita nating mga housing projects na hindi lamang po nakatayo, ngunit marami na po ang nakatira, marami na po ang nakabili ng sarili nilang tahanan sa tulong po ng Pag-ibig Housing Loan na may subsidized 3% rate para po mababa yung monthly. Sa Pag-ibig Fund po, as of April ngayong taon, nitong nakaraang 4 na buwan, ay nakapagpahiram na ho tayo ng mahigit 44 billion pesos. 44 billion pesos para po maipahiram sa mahigit 27,800 members na ngayon po ay may sarili ng bahay sapagkat nabili nila ito sa ilalim po ng Expanded 4PH at sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan na mababa at sustainable po ang monthly payments. So yan po yung ating tinatahak, pinagpapatuloy sapagkat ito po tugon sa panawagan ng ating Pangulo at bilang responsibilidad do natin sa ating mga miyembro sapagkat ito'y benepisyo nila mula sa Pag-ibig Fund. At kaugnay nga po niyan, Sir Jack, murang pabahay. Sa kasalukuyan pong economic situation na ngayon ramdam pa rin natin ang krisis dahil sa tensyon sa gitnang silangan, paano po ninyo napapanatiling mababa at abot kaya ang housing loan interest rates? Kabilang na ang 3% rate para po sa qualified socialized housing borrowers. Tama po. Sabi nga po ng ating Pangulo, tuloy-tuloy ang trabaho ng pamahalaan, lalo na't ngayon nga po ay may krisis sa enerhiya. At kami po sa Pag-ibig Fund ay tuloy-tuloy po ang paghatid ng mababang interest rate, yung pong nabanggit po nila na subsidized 3% rate sa ilalim ng Expanded 4PH para sa mga socialized housing units. Ibig sabihin ho niyan, pag ang isang miyembro ho natin ay bibili ng house and lot na up to 950,000 pesos o condominium unit na up to 1.8 million pesos. Ito po yung mga tinatawag na mga socialized housing units. Ito po ay maaari nilang mabili sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan sa mababang interest rate, mababang monthly payments. At yan po ay napapanatili ho natin sapagkat ito po, patunay na po ito ng ating binalita kamakailan na pagtaas ng kita ng Pag-ibig Fund, patuloy sa matatag na estado ng Pag-ibig Fund. At pangalawa po, Sir Joshua, para po sa ating mga housing loan borrowers, kami rin po ay nagpapasalamat sapagkat kaya po sustainable ang mababang interest at ang mababang monthly payments sa Pag-ibig Housing Loan natin ay sapagkat patuloy rin ang kanilang pagbabayad sa kanilang monthly payments. Ang performing loans ratio ho natin sa Pag-ibig Fund ay around 93-94%. Ibig sabihin ho niyan ay tapat. Karamihan po ng ating mga miyembro ay tapat at patuloy ang pagbabayad sa kanilang mga housing loans. At dahil po yan, napapaikot ho natin yung pondo para may iba pang maaaring makapag-loan at makinabang mula sa ating programa
At yan din po ang dahilan kung bakit napapanatili ho nating mababa ang interest ng ating Pag-ibig housing loan sa ilalim ng expanded 4PH. So sama-sama po yan, yung mahusay po at matatag na estado ng Pag-ibig Fund, bunsod na rin po ng patuloy at maayos na pagbabayad ng ating mga miyembro. Sir Jack, pakipaliwanag din po, ano po yung kahalagahan ng pagtaas ng total assets ng Pag-ibig Fund sa higit 1.2 trillion pesos para sa long-term sustainability naman ng ahensya? Salamat po. Alam ho ninyo, ang Pag-ibig Fund po ay pag-aari po ng manggagawang Pilipino po. Lahat po ng ipon ninyo sa Pag-ibig Fund, yan po ang bumubuo. Yan po ang bumubuo sa Pag-ibig. Kaya nga po ay we are fully owned by our members. At habang lumalaki po ang Pag-ibig Fund na sa katunayan ay mayroon ng mahigit 1.27 trillion in total assets. Ang ibig sabihin ho niyan ay lalo po tayong lumalago, lalo po tayong lumalaki at ang pinakamahalaga po riyan dahil po lalo po tayong lumalago ay mas may kapasidad ho tayo na lalong maiparating ang ating mga benepisyo sa ating mga miyembro sa bawat manggagawang Pilipino. At dahil 70% ng annual net income nga po ay binabalik sa mga miyembro bilang dividendo, ano naman po maaaring asahan ng mga miyembro pagdating sa kanilang savings at dividend earnings ngayong taon? Alam ho ninyo, Sir Joshua, lagi po yung nababanggit ng aming CEO yan. Nababanggit po ng aming Pag-ibig Fund CEO na si Manang Malen Acosta na talagang napakalaking responsibilidad yung pangalagaan, yung ipon ng ating mga miyembro. At ang kagandahan po nito sa mga nakaraang taon ay lalo ho nating napapalago yung kanilang ipon sapagkat ang dinideklara ho nating dividendo at balik sa kanilang ipon, dun po sa kanilang regular savings at doon sa kanilang MP2 savings, yan po yung mga ipon nila sa Pag-ibig Fund, ay lagi pong tumataas at napapanatili ho nating mataas. Kaya po, yan po ay lagi nating yan po ang lagi nating isinasaisip. Yan po ay responsibilidad na aming talagang pinagtutuunan ng pansin na lalong palaguin ang kanilang ipon sa Pag-ibig Fund. Dahil last year, ang regular savings ng ating mga miyembro, ang dividend rate nito ay 6.62%, samantalang ang MP2 savings ay 7.12%. Pinipilit ho natin na hindi lamang po, ngunit lalong pataasin habang na inaasahan ang ating mga miyembro na inyong ilulunsad ng Pag-ibig Fund kasunod po ng patuloy na po ng paglago at matatag na financial performance. Tama po, Sir Joshua, sa mga susunod na araw ay meron po kaming mga i-aanunsong mga programa, pagtikulag na po sa patuloy na paghatid natin ng mga mura at abot kayang pabahay sa ating mga miyembro. Ang isa pong pinakamahalaga rito, Sir Joshua, ay mapapanatili po ng Pag-ibig Fund. Ito pong mababang interest ho natin sa ating mga pautang sa pabahay. Una po sa lahat, mapapanatili ho natin first rate expanded program. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin ho niyan, maaari pong makabili ng socialized housing unit ang ating mga miyembro sa mababang interest. Ibig sabihin, mababa po yung monthly. At pangalawa, maging doon sa ating Pag-ibig regular housing loan, mapapanatili ho natin ang mababang interest rito. Ang ating Pag-housing loan para doon sa 1-year fixing period at 6.25% para doon sa 3-year fixing period. Ito po'y mababa kumpara sa ibang mga pautang para sa pabahay, sa merkado. At ito po'y responsibilidad natin na panatilihing mababa ang interest rates na ito para po mas maging abot at tugunin natin ito. Malinaw po ang utos na kataon na magkaroon ng sariling bahay ang ating mga kababayan at ito po'y ginagawa natin sa pagpapanatili po ng mababang interest, mababang monthly payment sa ilalim po ng Pag-ibig Housing Loans. Okay. Sir Jack, sa ngayon marami tayong
mga Gen Z na nagtatrabaho na maliban nga po sa isa sa na maging miyembro po ng Pag-ibig para makinabang nga po sa mga benepisyo gaya ng housing at saving programs ng ahensya. At mensahe nyo na rin po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon. Opo, ang Pag-ibig Fund po ay marami pong inobasyon na isinakatuparan at sinasagawa nitong mga nakaraang taon. Una na po riyan, yung pong ating virtual Pag-ibig. Ito po ay matatagpuan sa ating website. Maging and iOS. So maaari po nila itong i-download at pag meron po sila itong virtual Pag-ibig, yung pong karamihan bilang miyembro, yung pag-apply ng hakbang para makapag-apply for a housing loan, maging yung mga expanded 4PH projects po na ngayon ay nasa iba't ibang panig ng bansa, ay makikita nyo po dito at maaari po kayo ditong magpalista upang makita ho ninyo kung kayo ay qualified upang makabili ng isang expanded 4PH housing unit sa ilalim ng Pag-ibig Housing Loan. At of course, maaari na rin po kayong magbayad at maghulog sa tulong po ng ating online services. Muli po, ito yung ating virtual Pag-ibig. At sa ating mga kababayan, sa mga nanonood at nakikinig po sa atin ngayong araw na ito, ay kami po ay natutuwang ibalita po muli sa inyo. Dahil po rito ay ang inyong ipon sa Pag-ibig Fund ay nasa mabuting kalagayan, patuloy na lumalago para po ito ay pag oras na inyo'y na-withdraw, pera nyo po ito. Pag ito po ay inyong maaari ng i-withdraw, ay matatanggap po ninyo ay malaki-laking halaga sapagkat napapalago ho natin ito. At habang kayo ay miyembro sa Pag-ibig Fund, ay bukas po ang mga benepisyo ninyo mula sa amin. Pauna na po dyan yung ating programs, ito po yung mga ating mga cash loans at of course yung ating Pag-ibig Housing Loan sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino program upang magkaroon ho kayo ng pagkakataon na magkaroon at makabili. Relations Group. Thank you, sir.